Ayun, magandang umaga ulit sa lahat. So, ngayon po ay devotion po yung gagawin natin sa umagang ito, in place dun sa Bible class supposedly. So, ang babasahin po natin is 1 Kings chapter 2, verse 15 to 24. Or verse 13 pala to 24, sige. Total, ano. Sige, hayaan nyo na basahin ko sa inyo sa wikang Tagalog. So, 1 Kings chapter 2 verse 13. Hiniling ni Adonias na maging asawa si Abisag. So, verse 13, pagkatapos si Adonias na anak ni Hagit ay naparoon kay Bathsheba na ina ni Solomon. Kanyang sinabi, naparito ka bang payapa? At sinabi niya, payapa. Sinabi pa niya, meron pa akong sasabihin sa iyo. At sinabi niya, sabihin mo. At kanyang sinabi, alam mo na ang kaharian ay naging akin at umasa ang buong Israel na ako ang maghahari. Ngunit ang kaharian ay nagbago at napunta sa aking kapatid sapagkat iyon ay kanya mula sa Panginoon. Ngayon, meron akong isang kahilingan sa iyo. Huwag mo akong tanggihan. At sinabi niya sa kanya, sabihin mo. At ang kanyang sinabi, ipinapakiusap ko sa inyo sa iyo na iyong hingin kay Haring Solomon sapagkat hindi kanya tatanggihan na ibigay niya sa akin si Abisag na Sunamita bilang asawa. So sinabi ni Bathsheba, mabuti, ako'y makikipag-usap sa hari para sa iyo. So verse 19, kaya't si Bathsheba ay pumaroon kay Haring Solomon upang ipakiusap sa kanya si Adonias. Tumindig ang hari upang salubungin siya at yumukod siya sa kanya. Pagkatapos ay umupo siya sa kanyang trono at nagpakuha ng upuan para sa ina ng hari. Si Bathsheba ay umupo sa kanyang kanan. Na magkagayoy, sinabi niya, ako'y may isang munting kahilingan sa iyo. Huwag mo akong tanggihan. At sinabi ng hari sa kanya, hilingin mo, ina ko, sapagkat hindi kita tatanggihan. Sinabi ni Bathsheba, ibigay mong asawa si Abisag na Sunamita sa iyong kapatid na si Adonias. At si Haring Solomon ay sumagot at nagsabi sa kanyang ina, at bakit mo hinihiling si Abisag na Sunamita para kay Adonias? Hilingin mo na rin para sa kanyang kaharian, sapagkat siya ay nakatatanda kong kapatid. At nasa kanyang panig si Abiatar na pari at si Joab na anak ni Zeruiah. So nang magagayoy, sumumpa si Haring Solomon sa Panginoon na sinasabi, hatulan ako ng Diyos at lalo na kung hindi ang buhay ni Adonias ang maging kabayaran ng salitang ito. Last verse, 24. Ngayon, habang nabubuhay ang Panginoon at nagtatag sa akin at naglagay sa akin sa trono ni David na aking ama at siyang gumawa para sa akin ng isang buhay gaya ng kanyang ipinangako, tunay na si Adonias ay papatayin sa araw na ito. Salamat sa nabasa nating salita ng Diyos. So, onting context lang dun, or background dun sa binasa natin. Ito yung panahon na kung saan ay si Haring David ay namatay na at yung anak nga niya na si Solomon yung inatas niya na sumunod sa kanya bilang hari. Pero bago pa yung eksena na ito, si Adonias, yung nakatatandang kapatid nga ni Solomon, ay itinaas na yung sarili niya bilang susunod na hari. Ito nangyayari ito sa chapter 1. At tinipon pa niya yung mga tao, yun nga, gaya ng sinabi at nabasa natin kanina, sila Joab, na anak ni Zeruiah, si Abiatar na yung pari, ay kasama rin niya at ilang mga tao para suportahan at magkaroon ng anyong formal na siya na nga yung susunod na hari. Pero ito ay nakarating kay David dahil sa ibinalita nga ni Prophet Nathan kay Bathsheba, tapos si Bathsheba sinabi niya kay Haring David na ito yung nangyayari ngayon. So tinatayo ni Adonias yung sarili niya bilang hari. At paglaon ay nagkaroon ng desisyon si Haring David na yung anak nga nila ni Bathsheba, si Solomon, yung magiging hari. Kaya dito sa passage na binasa natin, ito na yung time na naitaguyod na nga yung pagiging hari ni Solomon. At
dito sa nabasa natin yung paglapit mismo ni Adonias para humingi ng request kay Haring Solomon na pinadaan niya kay Bathsheba, yung maging asawa nga niya si Abisag. Si Abisag, yung babaeng Sunamita na siya yung dalaga na dinala kay Haring David nung nakaratay pa siya sa katandaan niya, so bago siya mamatay. So ito yung nirelay ni Bathsheba, pero interesting yung naging tugon ng pagtanggi ni Haring Solomon. So sa verse 22 sinabi niya ganito, "At bakit mo hiniling si Abisag na Sunamita para kay Adonias? Hilingin mo na rin sa kanya yung kaharian." So kung bakit ganun yung tugon ni Haring Solomon ay pwede nating gawing reference din yung nangyari sa 2 Samuel so verse 16 or chapter 16 na may almost kaparehas na insidente sa pagitan naman ni David sa yung isa niyang anak na si Absalom, na kung saan si Absalom ay sinipingan niya yung mga asawang lingkod or concubines ni David. So nagpapakita ng kagustuhan na i-usurp o agawin yung trono ng kanyang ama kahit nabubuhay pa. Kaya yun din yung tinitingnan na possibility na ito yung pinapakitang gesture din ni Adonias kay Solomon. So kung meron tayong makikita dito sa nilapit na request ni Adonias kay Solomon ay kung paano niyang patuloy na niyayakap yung kanyang pagpapanggap na siya dapat yung karapat-dapat na maging hari. So kabila ng alam niya na kalooban ng Diyos na si Solomon yung maging hari, binanggit niya yung kanina. Ano ba yung sinabi niya kanina sa verse 15? Sapagkat iyon ay sa kanya mula sa Panginoon. Kaya alam ni Adonias na kalooban ng Diyos na maging hari si Solomon, pero nandun pa rin yung pagpapanggap niya na dapat siya yung hari. Kaya pwede nating matutunan sa observation na ito ay yung devotion natin ng pagpapanggap na tayo yung dapat na maghari ay yung pumipigil sa atin na totoong kilalanin yung haring ibinigay ng Diyos. So our devotion to our pretension that we should be kings hinders us to truly acknowledge God's established king. So tingnan natin ano ba yung nag-cause dito sa delusion na to ni Adonias. So una, yung pagtitiwala niya sa kagustuhan ng marami. Although wala namang patunay dito, pero ito yung nasa isipan ni Adonias na siya yung gusto at inaasahan ng buong Israel na siya yung magiging hari. Sinabi niya rin yun sa verse 15. Sinabi niya doon kay Bathsheba na alam mo na ang kaharian ay naging akin at umasa ang buong Israel na ako yung maghahari. So, walang ebidensya na gusto nga talaga ng bayan ng Israel, pero ito yung tumatakbo sa isipan ni Adonias. So, at kadalasan ganito yung nagiging sukatan sa mundo kung ng pagdetermina kung ano yung totoo kapag marami yung nagsasabi. So, pwede natin gawing for example, yung homosexuality, marami na nag-agree lalo na sa panahon ngayon. So, pwede ba nating tawagin na tama na yon? Di ba hindi rin? O kaya yung mga ito, hindi naman siya parang ongoing na hindi na nakikitang issue. For example, live-in o hindi na nagpapakasal. Ngayon, parang tinatanggap na siya as norm kasi ginagawa ng marami. Masasabi ba natin na tama yon? Siyempre hindi. Kasi ang relasyon lang na kinalulugdan ng Diyos ay yung nasa tipan ng kasal. So, kaya ito yung ginagawa ng marami na para pagdetermina ng tama at mali kung maraming nag-agree. Ang isa ko ring naalala dito ay yung naalala ko yung sa patungkol sa pride and vanity. So si Adonias dito ay dumadanas ng pride and vanity. May kaibahan yung dalawang bagay na yun, although pag tinignan sa dictionary ay almost same sila, pero sinabi naalala ko lang to kasi kasama to dun sa resolution, dinefine yung pride and vanity. Basahin ko lang. Sabi dito, pride tends to relish in our own accomplishments, achievements, and award. So, pride loves plastic trophy and posts even the lamest
paper, participation awards on the refrigerator for the world to see. So, ito, nakita to sa nangyari kay Adonias nung inimbitahan niya yung mga tao para ipagpugay na siya na yung susunod na hari. Pero dahil dito nangyari, dito naman pumapasok yung vanity. So sabi dito, ito, so vanity settles for even less, often savoring one's own image, swelling and engorging itself with little more than the superficiality of physical appearance. So, kumbaga, yung pride and vanity, they work hand in hand. Si pride, ang kinukuha niyang, kumbaga, lakas ng loob sa isang tao is mula sa taong nakapaligid. Samantalang yung vanity ay yun yung parang backup plan. Kung wala akong nakuha mula sa tao na nakapaligid sa akin, ay titingnan ko sa sarili ko yung maganda. At ito yung nangyari kay Adonias sa kabila nung hindi sa kanya ibinigay yung pagiging hari ay iniisip niya sa sarili niya na siya ay karapat dapat. So, it's not always the majority side that wins, no? Hindi porket maraming nagsabi ay yun na yung tama, but on whose or where God sided on that wins. So, sa katunayan, maraming examples sa Bible that God uses the minority and weak to destroy His enemies. At ito yung mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27 to 28. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even the things that are not, to bring to nothing things that are. So yun. Hindi porket marami yung nagsasabi, ito na yung tama. Ang pinaka titingnan natin ay kung ito ba ay naayon sa kalooban ng Diyos. So, ang second na cause ng delusion ni Adonias ay yung pagtitiwala niya sa sariling kakayahan at personal na katayuan sa buhay o lipunan. Dito, nakita natin na siya ay nakakatandang kapatid ni Solomon. So, although hindi naman siya yung firstborn, pero sa usapin ng birthright ay mas pabor yung mga nakatatandang kapatid. Kaya nga sa chapter 1 ay nandun na yung pag-aakala niya na siya yung papalit na hari. So, another is yung at least sa pag-iisip ulit niya ay pinapaboran siya ni David. Sa chapter 1 verse 6, sinabi to, so his father, si David, had never at any time displeased him by asking him, why have you done thus so? So, kumbaga, hindi siya nakatanggap ng correction, hindi siya nakatanggap ng pagdidisiplina. So, maaaring nagbigay ito ng mindset sa kanya na tama laging ginagawa niya. Pero according sa ilang commentary, na posible na naging negligent din si David sa pagdisiplina ng anak niya, gaya ni Absalom. So, yung iba naman, siya sabi na very patient si Haring David at forgiving sa mga anak. Pero yun nga, either way, ang naging resulta is naging rebellious yung ilan sa mga anak niya. At ito nga, si Adonias dito ay ganun din. So, although yung second reason na ito na ay mas legit kasi yun nga, may right naman talaga si Adonias bilang nakatatandang kapatid. Pero with careful observation ay malalaman din natin na out of sin pa din yung naging dahilan. Kasi pwede nating itanong, kung yun naman pala yung mga reason, meron naman talaga siyang right at legit naman yun. Dahil yun nga, nakatatanda siyang kapatid, tapos wala siyang issue sa kanyang ama. Ba't di na lang niya hinarap si Haring David nun para i-claim yung inheritance niya doon sa pagiging hari. Pero yun nga, ang nangyari ay ginawa niya yun ng patago at mga ilang tao lang din yung inimbitahan niya na iniisip niya ipapabor sa kanya. So with that, tingnan naman natin kung ano yung epekto ng pagyakap ni Adonias sa kanyang pagpapanggap. So, una dito is yung dinidishonor niya yung authority. So, kumbaga, siya sabi niya, formally, sige, Solomon, ikaw yung nandyan, pero I have the same authority dahil kaya kong kunin o gawin yung gusto ko or may sarili akong, yung mga gusto kong gawin, alam ko may karapatan ako.
Um, so di man harapan o lantaran kasi nga pinadaan niya kay Bathsheba, pero nandun pa rin yung pag-dishonor niya sa taong nilagay sa taas niya. Kaya siguro bilang pag-reflect dito, sa atin ba ngayon, ano yung itsura ng pagpapasakop natin sa hari ng mga hari? Sa kanya nagbigay o ibinigay yung otoridad sa langit man o sa lupa sa ating Panginoong Hesus. Sinasabi ba natin na kilala natin siya pero iniisip natin na sapat na yon habang kinukuha natin o ginagawa pa rin natin yung mga bagay na gusto natin? O kahit malinaw na ito'y salungat sa pinag-uutos niya. Or Panginoon mo lang ba siya tuwing linggo, o kaya tuwing may kaharap ka na Kristiyano, o tuwing may nagbabahagi sa'yo ng Ebanghelyo, para lang makaiwas sa hamon or pag-imbita ng totoong pagsisisi, para sabihin nila, Diyos mo rin pala si Kristo. Nagtatago ka ba sa ganung pagdadahilan? So, yun ay isang pwede nating isipin. Tapos yung pangalawang naging epekto kay Adonias is ultimately death. So, sa verse 24, nabasa natin doon na ipinapatay ni Haring Solomon si Adonias. So nakita natin dito na ito nga yung ginawa ni Haring Solomon dahil sa malisyosong hangarin ni Adonias. At maaari nating isipin ng mga ilan na sobra naman yun, ba't di na lang pinatawad. Pero sana ang makita rin natin dito yung kaseryosohan ng pag-aangkin sa posisyon ng honor and authority na nagpapahiwatig na pagre-rebelde o pagtatraidor. Ngayon, dito sa nabasa natin, nakita natin na parang kawawa si Adonias, pero baka maging dahilan to na kapag makalikom na ulit siya ng lakas, makaipon siya ng mga tao, ay gamitin niya to to overthrow King Solomon. So at the very first sign nung pagre-rebelde niya ay dinil na siya ni Haring Solomon. At kung ganito yung parusa ng gumawa nito kay Haring Solomon, na kapares lang naman natin na nagkasala. Kasi later on sa buhay ni Solomon na hindi rin naman siya naging tapat, nagkaroon siya ng maraming concubines din at sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. So kung ganito yung parusa na tinanggap nung gumawa nito kay Haring Solomon, so what more na gawin ito sa Diyos na perpekto, banal at walang bahid ng kasalanan. So si Adonias, nagsabi na si Haring Solomon, hari si Solomon kasi binigay siya ng Diyos, pero nilalapastangan ng pagiging hari ni Solomon dahil kinukuha niya yung lugar ng karangalan, ay kaparehas din na sinasabi natin na, oo, Diyos si Kristo, pero magtitiwala pa rin ako sa mga sarili kong gawa, kabutihan para maligtas. Isa ito sa paglapastangan sa sakripisyo ng tapos na ginawa ni Kristo sa krus. Huwag natin sanang iyabang yung mga kakaunti nating kabutihan sa Kanya na nagbigay sa atin ng kakayahan na gumawa ng kabutihan. Kung tayo ay nagsasabi naman na Kristiyano tayo at sinasabi natin na Diyos natin si Kristo, pwede natin suriin kung meron ba tayong totoong pagpapasakop sa Kanya o may mga areas lang ng buhay natin na para sa Kanya, tapos may ilan para sa atin, para tayo yung maghari doon. Kaya sana wag natin gayahin si Adonias na may naniyayakap yung pagpapanggap na sa huli, baka yun nga, sa huli ng buhay natin ay matagpuan tayo na hindi mananampalataya. Sana maging mas mapag-examine pa tayo sa ating mga sariling lakad at pananampalataya. So bilang huli, si Jesus ang tunay na hari at hindi tayo. Nawa ay makita natin na sa mga sarili natin na hindi tayo yung masusunod kung hindi siya na tinawagan ang lahat na sumunod at magpasako. Magkaroon tayo ng pagpapakumbaba sa kung paano na-recognize ni Haring Solomon na ang Diyos yung nagtatag sa kanya bilang hari, kaya't kailangan mamatay at nang umaagaw at walang totoong pagkilala sa ginawa ng ito ng Diyos, ay makita rin natin na si Jesus ang tinatag ng Diyos na hari at mamamatay yung sino mang walang totoong pagkilala sa Kanya. Kung di mo pa nakikilala yung hari na ito, lumapit ka sa Kanya
talikuran mo yung inyong makasalanan at magtiwala sa sapat na ginawa niya at sapat yun para kaya kanyang iligtas. Ayun lamang po. Sige po, tayo po ay manalangin. Let's pray. Aming dakilang Diyos, maraming pong salamat ulit sa nabasa naming patungkol sa 1 Kings chapter 2, sa isang halimbawa ng pagre-rebelde sa itinatag na hari. Kami, Panginoon, ay nawa ay magkaroon ng reflection dito sa mga sarili naming pagkilala sa inyo bilang hari. Gano'n namin katotoo na ipinapamuhay na kayo yung hari namin. Gano'n namin katotoo na pinapamuhay na kayo yung masusunod sa lahat ng mga pinag-uutos niyo sa amin. Nawa, Panginoon, ay huwag kaming datnan na nagpapanggap lang sa huli dahil napakalaking trahedya nun na hindi kami totoong nanampalataya. Pero salamat, Panginoon, dahil yung salita nyo, yung totoong nagbibigay ng conviction sa mga tao ninyo. Kaya salamat sa panambahan dahil dito sa means ng grace na ito, Panginoon, ay makakapakinig kami muli ng pag-imbita at pagsusuri sa mga sarili namin at pagtingala ulit sa inyo na aming hari. Tulungan niyo nawa kami, Panginoon, sa mga panahon ng pagdududa. Tulungan niyo rin po, Panginoon, yung mga makakapakinig nito na itinatanggi pa rin kayo sa kanilang mga puso. Nawa ay maging araw ito ng kaligtasan para sa kanila at kalakasan naman para sa mga banal ninyo, para sa mga susunod pa naming mga araw, Panginoon. Salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.